Hindi ko kailanman sinabi sa aking anak ang tungkol sa lumang bodega nang pakasalan niya ang isang lalaking mukhang pera. Isang lalaking ang tanging habol ay ang ari-arian ng aming pamilya. Alam kong kailangan kong maghanda ng isang bagay na matibay, isang bagay na hindi kayang sirain ni numan, para lang maprotektahan siya. Hindi ko kailanman inamin sa kanya kung ano ba talaga ang nasa loob ng lumang storage unit na iyon sa Pasig. Ang manugang ko, si Marco, palagi niyang tinitignan ang lugar na iyon ng may pandidiri, may paghamak. Madalas niyang sabihin sa akin noon, "Papa, bakit hindi mo na lang ipatapon ang tambak ng mga basura na iyan? Sayang lang sa oras." Wala siyang kaalam-alam. Hindi niya alam na ang kalawang sa bodegang iyon, ang mga lumang kahon na tinatawag niyang basura. Iyon mismo ang dudurog sa kanya. Iyon ang magiging katapusan niya. Tiniis ko ang kanyang mga plano. Sa loob ng 3 mahahabang taon, nakita ko kung paano niya tratuhing parang bangko ang aking anak. Nakita ko kung paano niya ako tignan. Hindi bilang isang ama na dapat igalang, kundi bilang isang hadlang. Isang matandang malapit ng mamatay para makuha na niya ang lahat. Wala siyang utang na loob. Ang tingin niya sa akin ay pabigat. Ang tingin niya sa mga naipundar namin ng yumaong asawa ko ay kanya na. Inisip niya na dahil matanda na ako, dahil ulyanin na ako sa paningin niya, ay wala na akong magagawa, maling-mali siya. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon, ang araw na mabibigo ang kanyang patibong, at ang katotohanan ay lalabas din sa wakas. Bago natin buksan ang sikreto ng bodegang iyon, bago natin buksan ang mga kandado, gusto kong malaman ninyo ito. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Akala ni Marco ay naisahan niya ako. Akala niya ay hawak na niya ang leeg ng pamilyang ito. Pero hindi niya alam. Ang bawat hakbang niya, ang bawat kasinungalingan niya, ay nakatala. At ang bodegang tinawag niyang basura, iyon ang kaban ng ebidensya na magpapakulong sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung gusto mong malaman kung paano tinalo ng isang retiradong ama ang isang tusong manugang, pindutin mo muna ang like button. At mag-subscribe ka na rin para maging parte ng ating komunidad. Gusto naming malaman kung taga saan ka. Ikaw ba ay nasa Maynila? Nasa probinsya? O baka nasa ibang bansa? I-comment mo sa ibaba kung saan ka nakikinig ngayon. Tandaan po ninyo, ang kwentong ito ay hango sa totoong aral ng buhay, pero binago ang mga pangalan para sa proteksyon ng lahat. Manatiling nakatutok dahil ang leksyon na matututunan natin dito ay siguradong hindi ninyo makakalimutan. 1 taon matapos ang lahat ng gulo, 1 taon matapos bumagsak ang lahat, heto ako ngayon. Ikinukwento ko sa inyo ang nangyari. Ako si Don Ramon, 64 na taong gulang. Nakatira ako dito sa Metro Manila, isang lugar kung saan mainit ang araw, kung saan maingay ang mga kalsada, at kung saan ang mga tao ay mabilis magbago. Parang panahon, iyan ang natutunan ko sa masakit na paraan. Ginugol ko ang buong buhay ko sa lungsod na ito. Dito ko pinalaki ang aking anak na babae. Dito ko siya inaruga matapos pumanaw ang aking asawang si Carmen. 12 taon na ang nakalilipas. Akala ko noon, handa na ako sa lahat ng ibabato ng buhay sa akin. Akala ko, matibay na ako. Pero mali pala ako. Wala akong kaalam-alam sa bagyong darating. Ang anak ko ay si Isabel. 31 taong gulang na siya ngayon. Matalino siya, napakabuti ng puso. Siya yung klase ng tao na laging nakikita ang kabutihan sa kapwa, kahit na minsan, hindi na dapat, kahit na minsan, inaabuso na siya. 3 taon na ang nakararaan. Nagpakasal siya sa isang lalaki, ang pangalan ay Marco. Tandang-tanda ko pa ang araw ng kasal, parang kahapon lang nangyari sa paningin ng iba. Perpekto ang lahat. Ang simbahan ay puno ng bulaklak, amoy sampagwita at rosas ang hangin. Ang lahat ay nakangiti para sa mga litrato. Maganda ang barong ni Marco, napakaganda ng gown ni Isabel, pero ako, habang nakatayo ako doon, habang pinapanood ko ang aking anak na naglalakad sa aisle, may naramdaman akong kakaiba sa aking sikmura. Parang may pumipilipit sa tiyan ko. Hindi ito tuwa. Hindi ito kaba ng isang ama. Iba ito. Ito ay kutob. Kutob na may mali. Wala akong sinabi noong araw na iyon. Ngumiti ako. Niyakap ko silang dalawa. Nagbigay ako ng toast
na nagpatawa sa mga bisita. Itinaas ko ang aking baso para sa kanilang kaligayahan, pero nakita ko na ang totoo. Nakita ko na ang isang bagay sa mga mata ni Marco, ang paraan ng pagtingin niya kay Isabel. Hindi ito tama. Hindi ito tingin ng isang lalaking umiibig. Ito ay tingin ng isang lalaking nagmamay-ari. Parang si Isabel ay isang bagay na nabili niya. Isang premyo na napanalunan niya sa sugal. Hindi isang asawa na mamahalin niya. Noong panahong iyon, may itinatago na akong sikreto sa loob ng 12 taon. Mula noong namatay si Carmen, umuupa ako ng isang storage unit, isang bodega sa Pasig. Hindi dahil makalat ako sa bahay. Hindi dahil wala akong mapaglagyan ng gamit. Malaki ang bahay namin sa Dasmariñas Village. Maraming kwarto. Umuupa ako ng bodega dahil kailangan ko ng lugar. Isang ligtas na lugar. Isang fortress. Kung saan ko pwedeng itago ang mga bagay na pinakamahalaga. Ang mga dokumento ni Carmen. Ang kanyang mga alahas na pamana pa ng kanyang lola. Ang mga insurance policies. Ang testamento. Ang mga papeles ng trust fund na magpoprotekta sa kinabukasan ni Isabel. Ang titulo ng lupa. Ang lahat ng papel na nagsasalaysay ng totoong yaman ng aming pamilya, karamihan sa mga tao. Ang tingin nila sa mga storage unit na ganito ay tapunan, lugar para sa mga bagay na ayaw mo na, pero hindi mo pa kayang itapon. Kapag nababanggit ko ito sa usapan noon, ganon ang tingin nila sa akin. Tatanungin nila ako, Don Ramon, bakit ka pa nagbabayad ng upa para sa mga lumang gamit? Sayang ang pera. Hinayaan ko lang silang mag-isip ng ganoon. Mas madali iyon, mas ligtas iyon, pero ang totoo, ilang taon kong binuo ang proteksyon na iyon para sa aking anak. Ginawa namin ito ni Carmen bago siya pumanaw, bago siya mawala. Gumawa kami ng prenuptial agreement, isang kasunduan bago ang kasal. Gumawa kami ng family trust, isang pondo na nakapangalan sa pamilya. Kumuha kami ng life insurance na nagkakahalaga ng mahigit 120 milyong piso. At sinigurado namin na ang perang iyon ay didiretso sa trust fund. Ginawa namin ang lahat ng ito para masiguro na hindi magiging kawawa si Isabel na kahit anong mangyari sa buhay niya. Kahit sino pa ang mapangasawa niya, hindi siya mawawalan. Hindi ko kailanman sinabi kay Isabel ang tungkol dito. Iyon ang totoong sikreto. Noong nagpakasal siya kay Marco, sinigurado ko na hindi niya malalaman ang tungkol sa bodega. Sinigurado ko na wala siyang access dito. Itinago ko ang susi. Nasa akin lang. Nakatago sa lugar na ako lang ang nakakaalam. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit. Hindi ko masabi kung bakit ganun na lang ang pag-iingat ko. Basta naramdaman ko lang. Naramdaman ko sa aking mga buto. May mali kay Marco. Sa unang 2 taon ng kanilang pagsasama, nanood lang ako, nagmasid ako, nakikipaghapunan ako kay Isabel kapag pinapayagan niya ako. Tinatawagan ko siya palagi, kinukumusta. Napapansin ko ang maliliit na bagay. Ang paraan ni Marco magtanong, palagi niyang inililiko ang usapan sa pera. Tatanungin niya ako tungkol sa negosyo. Tatanungin niya si Isabel kung ano ang iiwan ko sa kanya kapag nawala ako. Tatanungin niya kung magkano na ang halaga ng bahay namin ngayon. At napansin ko rin kung paano niya dahan-dahang inilalayo si Isabel sa akin. Sasabihin niya na masyado akong pakialamero. Sasabihin niya na kailangan nila ng oras bilang mag-asawa. Unti-unti, nagsimula akong magsulat. Bumili ako ng isang leather journal. Isang kwaderno na may pabalat na katad. Itinago ko ito sa drawer ng aking mesa. Nagsulat ako ng maliliit na obserbasyon, mga petsa, mga oras, mga sinabi ni Marco. Hanggang sa tumawag si Tito Manuel. Si Manuel ang pinakamatalik kong kaibigan sa loob ng 33 taon. Kumpare ko siya. Ninong siya ni Isabel. Hindi siya ang klase ng tao na nagpapanik. Hindi siya gumagawa ng kwento. Kaya, noong tumawag siya sa akin isang hapon, 3 taon na ang nakalilipas mula noong ikinasal si Isabel. At sinabi niya sa akin ang narinig niya. Naniwala ako agad, sabi ni Manuel. Narinig niya si Marco na may kausap sa telepono. Narinig niya si Marco na nagtatanong kung magkano ang halaga ng aking insurance, kung paano mapupunta ang lahat kay Isabel, at kung paano magiging mas maganda ang buhay nila, kung sakaling mawala na ako sa mundong ito. Kung sakaling mamatay na ako, naniwala ako kay Manuel. Hindi sinungaling ang kumpare ko. Hindi siya tatawag para lang manggulo.
Tumawag siya dahil natatakot siya. Natatakot siya para sa akin at para kay Isabel noong sandaling iyon. Naintindihan ko na ang lahat. Ang lahat ng taon ng pananahimik, ang lahat ng itinagong dokumento, ang lahat ng proteksyon na binuo ko sa paligid ni Isabel. Ang bodegang iyon sa Pasig. Lahat ng iyon ay para sa sandaling ito. Hindi ko alam noon. Pero ang trabaho ng buong buhay ko ay papunta pala sa isang tawag na ito. Sa pakikipag-usap sa aking matalik na kaibigan. Kung saan sinabi niya na ang manugang ko, ang asawa ng aking anak, ay may kakayahang gumawa ng karumal-dumal na bagay. Ibinaba ko ang telepono. Naupo ako sa aking sala ng matagal, napakatahimik ng bahay. Inisip ko si Carmen, ang aking asawa. Inisip ko kung paano siya nagpumilit noon na gumawa kami ng prenup, kung paano siya nagpumilit na ayusin ang trust fund. Inisip ko ang mga sulat na iniwan niya. Mga sulat na nahanap ko noong wala na siya. Isinulat niya noon. Ramon, protektahan mo si Isabel gamit ang mga dokumento. Hindi sapat ang mga salita. Protektahan mo siya sa mga taong gagamitin ng pag-ibig bilang sandata. Hindi ko naintindihan ang mga sulat na iyon noon. Pero noong araw na iyon, naging malinaw ang lahat. At bigla, napagtanto ko na buong buhay ko akong naghahanda para sa laban na ito. Hindi ko siguro sinasadya, pero bawat desisyon na ginawa ko, bawat pag-iingat, bawat sikretong itinago ko sa bodega, lahat iyon ay nagdala sa akin dito. Sa sandaling kailangan kong magdesisyon kung ano ang gagawin ko sa katotohanang hawak ko. Kinuha ko ang journal mula sa aking mesa. Tinignan ko ang 3 taon ng mga tala, 3 taon ng pagmamasid, at naintindihan ko. Na panahon na para tumigil sa panonood, panahon na para kumilos, panahon na para buksan ang bodegang iyon. Panahon na para ipakita kay Isabel kung ano ang pinoprotektahan ko sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Pero, hindi ko pa alam noon kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Marco. Hindi ko alam kung gaano karaming katotohanan ang kailangang harapin ng aking anak para lang makaligtas sa kanya. Pagkatapos ng babala ni Tito Manuel, bumalik ang isip ko sa simula. Bumalik ako sa gabi kung saan nagsimula ang lahat ng mali. Linggo ng gabi iyon. Ang unang hapunan kung saan dinala ni Isabel si Marco sa bahay. Nakatayo ako sa tabi ng kalan. Nagluluto ng paboritong kare-kare ni Isabel nang pumasok sila sa pinto. Nalaman ko agad. Kinailangan ko lang ng 15 segundo para ma-realize na ang lalaking ito ay iba. Iba siya sa mga naging nobyo ni Isabel noon. At hindi sa mabuting paraan. Masaya si Isabel. Kitang-kita ko ang kinang sa mga mata niya. Yung kinang ng isang taong nag-aakalang natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig. Ipinakilala niya si Marco ng may pagmamalaki sa kanyang boses. Kusa niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Bagay silang tignan. Sa panlabas, parang 2 piraso ng puzzle na nagtugma. Pero mayroong kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Marco sa kanya. Kinilabutan ako. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Guwapo siya. Aaminin ko iyon, matangkad, maitim ang buhok, maayos manamit, mukhang desente. Siya yung klase ng lalaki na alam kung kailan ngingiti, alam kung kailan tatawa sa mga biro. Pinuri niya ang amoy ng kare-kare bago pa man niya ito matikman. Tinanong niya ako tungkol sa trabaho ko, tungkol sa buhay ko sa Maynila, tungkol sa bahay. Lahat ng tamang tanong, lahat ng tamang tiyempo, pero mayroon sa ilalim nun. Mayroong kalkulasyon. Isang pagtutuos na nararamdaman ko kahit hindi ko pa mapangalanan noon. Nang maupo kami para kumain, humarap sa akin si Marco. Casual lang ang boses niya. Sabi niya, "Don Ramon, napakaganda ng bahay ninyo. Ilang taon na po ninyo itong pag-aari. Hindi iyon simpleng tanong. 64 na taon na ako. Natuto na akong bumasa ng tao. Nakikita ko ang pag-ikot ng gulong sa likod ng kanyang mga mata. Hindi siya nagtatanong dahil interesado siya sa real estate. Nagtatanong siya para tantiyahin ako, para kalkulahin kung magkano ang halaga ko, at kung ano ang makukuha niya kapag nalaman niya ito. 40 taon. Sagot ko ng simple. Habang hinihiwa ko ang aking pagkain, binili namin ito ni Carmen noong nagsisimula pa lang kami. Tumango siya. Parang isang bangkero na naglilista ng asset. Siguradong malaki na ang halaga nito ngayon. Lupa sa Metro Manila, hindi ba? Laging tumataas ang presyo. Tumawa ng pilit si Isabel. Sabi niya, "Marco,
Kararating lang natin. Kumain muna tayo. Pero nakita ko na ang paraan ng pagtingin niya kay Isabel nang banggitin nito ang pangalan niya. Parang si Isabel ay isang gamit na naangkin na niya. Hindi iyon tingin ng pagmamahal. Iyon ay tingin ng isang lalaking nagpasya kung ano ang gusto niya at gagawin ang lahat para makuha ito. Madalas itong sabihin ni Carmen noon, bago siya magkasakit. Sinasabi niya sa akin ang tungkol sa mga taong ginagamit ang charm o karisma bilang maskara. Sabi niya, Ramon, ang pag-ibig ay hindi kailangang patunayan ang sarili. Ang pag-ibig ay hindi nagkalkula. Ang pag-ibig ay hindi naglilista ng utang. Naalala ko ang mga salitang iyon. Habang nakaupo ako sa sarili kong hapagkainan, pinapanood si Marco na nagpapaabot ng bagoong kay Isabel habang ang mga mata niya ay nakapako sa akin. Sinusuri ako, sinusukat ako. Tinanong niya ang trabaho ko noong gabing iyon, kung ano ang ginagawa ko, kung gaano katagal, kung aktibo pa ba ako o retirado na. Tinanong niya ako tungkol sa mga investment, kung madalas ba akong bumiyahe, kung may life insurance ba ako. Yung huling tanong, nagulat ako doon. Kahit hindi ko ipinahalata, itinanong niya ito ng casual. Binanggit niya ang tungkol sa sarili niyang policy sa trabaho, pero alam kong sadya ang tiempo. Sabi niya, habang nakangiti kay Isabel, dapat lahat tayo may magandang coverage. Hindi mo alam kung anong ibabato ng buhay sa iyo. Pinisil ni Isabel ang kamay niya. Walang kamalay-malay sa laro ng asawa niya. Masaya lang siya na kinikilala ng nobyo niya ang tatay niya. Sa kanya, isa itong lalaking nagpapakilala sa pamilya. Nagtatanong ng mga normal na tanong. Wala siyang ideya na ang bawat tanong ay isang hibla na hinihila ni Marco. Sinusubukan niyang imapa ang teritoryong gusto niyang sakupin pagkatapos ng hapunan. Tinulungan ako ni Marco na magligpit ng mesa. Sandali kaming naiwan sa kusina. Kaming dalawa lang. Naramdaman ko ang bigat ng atensyon niya. Lumipat ito ng buo sa akin, ang bigat. Isang pagbabago sa hangin. Isang bahagyang pagtigas ng kanyang mukha noong alam niyang hindi nakatingin si Isabel. Sabi niya habang naglalagay ng plato sa lababo, Don, Ramon, maganda ang naipundar ninyo. Napakaswerte ni Isabel na mayroon siyang ganitong seguridad. Ayun na, lumabas din. Hindi niya sinabing, ang swerte ko kay Isabel. Hindi niya sinabing gagawa kami ng sarili naming buhay. Ang sabi niya, swerte si Isabel dahil may seguridad. Parang iyon lang ang dahilan ng pag-iral ng anak ko. Ang manahin ang kung anong itinayo ko. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa pagbabanlaw ng plato at pag-abot sa kanya. Nang umalis na sila noong gabing iyon, naupo ako sa aking study room. Kumuha ako ng kaunting inumin. Nasa estante sa itaas ng aking mesa ang litrato ni Carmen. Kuha iyon noong honeymoon namin sa Baguio, noong mga bata pa kami. At simple pa ang lahat. Tinitigan ko ito ng matagal. Kung nandito siya. Makikita rin niya ang nakita ko, ang agarang pagkilala sa panganib. Malalaman niya na si Marco ay hindi interesado sa aming anak bilang tao, interesado siya sa kung ano ang kasama nito. Ang bahay, ang pera, ang buhay na binuo ko. Si Isabel ay sasakyan lamang para makarating doon. Noong gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Hindi ako magsasalita kay Isabel. Hindi pa. Hindi siya maniniwala sa akin. Hindi pagkatapos ng isang hapunan lang. Hindi ngayong hulog na ang loob niya sa lalaking iyon. At kung magsasalita ako ng maaga, baka itulak ko lang siya palapit kay Marco. Nakita ko na itong mangyari ng 1,000 beses. Isang anak na babae na binalaan ng ama tungkol sa isang lalaki. At bigla. Desidido na ang babae na patunayan na mali ang lahat. Kaya, sa halip, nagpasya akong manood, makinig, maghintay. Kinuha ko ang journal mula sa aking drawer. Binuksan ko sa blankong pahina at nilagyan ko ng petsa. Linggo, unang pagkikita kay Marco. Tapos isinulat ko ang lahat ng napansin ko. Ang mga tanong niya, ang paraan ng pagtingin niya, ang kalkulasyon sa mga mata, ang komento tungkol sa seguridad. Lahat, sinabi ko sa sarili ko na nag-iingat lang ako, na proteksyon lang ito, pero sa kaibuturan ng puso ko. Alam ko na ang lalaking ito ay hindi lang nobyo, siya ay isang banta, at nagsisimula na akong gumawa ng dokumentasyon, na 3 taon mula ngayon ay magiging tanging bagay na haharang sa pagitan ng aking anak at ng kapahamakan. Dapat sana ay nagsalita ako noong gabing iyon.
Dapat sana hinila ko si Isabel at sinabi ang nakita ko sa mga mata ni Marco, pero hindi ko pa alam noon kung gaano kalayo ang kaya niyang gawin, kung gaano siya kasama. Ang alam ko lang, kailangan kong magbantay at maghintay sa sandaling kailangan ko ng kumilos. Bumalik tayo sa simula. Sa gabing iyon kung saan nagsimula ang lahat ng aking pagdududa, linggo noon. Ang araw na unang dinala ni Isabel si Marco sa aming tahanan, naaalala ko pa ang amoy ng niluluto ko sa kusina. Kare-kare. Iyon ang paborito ng aking anak. Espesyal ang gabing iyon dahil sa wakas. Makikilala ko na ang lalaking nagpapatibok ng puso ng aking nag-iisang prinsesa. Nakatayo ako sa may pintuan nang dumating sila. Nakita ko agad ang ngiti ni Isabel. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Hawak-hawak niya ang kamay ni Marco ng mahigpit. Parang ayaw niyang bitawan. Parang ipinagmamalaki niya sa buong mundo ang lalaking ito, si Marco. Sa unang tingin, ay mukhang kagalang-galang, matangkad. Maayos ang gupit ng buhok, nakasuot ng polo shirt na plansado at mukhang mamahalin. Ngumiti siya sa akin at nagmano. "Magandang gabi po, Don Ramon," ang sabi niya. Magalang ang boses, malambing. Pero nang tumingin ako sa kanyang mga mata, may nakita akong kakaiba. Alam niyo yung pakiramdam na parang tinitimbang ka ng kausap mo. Yung parang sinusukat ka hindi bilang tao, kundi bilang isang opportunity. Ganoon ang naramdaman ko. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang bahay na ito sa Dasmariñas Village ay bunga ng ilang dekadang pagsisikap namin ng yumaong asawa kong si Carmen. Malaki ito, tahimik, puno ng mga antike na kasangkapan. Habang naglalakad kami papunta sa dining area, napansin ko ang mga mata ni Marco. Hindi siya nakatingin sa mga litrato ng pamilya sa dingding. Hindi siya nakatingin sa ganda ng mga bulaklak na inayos ni Isabel. Nakatingin siya sa mga mamahaling vase, sa mga painting, sa lawak ng floor area. Ang mga mata niya ay parang calculator na mabilis na nagtutuos. Naupo kami para kumain. Sinubukan kong maging mabait. Sinubukan kong iwaksi ang masamang kutob ko. Baka naman, sabi ko sa sarili ko, baka naman masyado lang akong mapaghinala dahil ayaw kong mawala ang anak ko. Pero nagsimula siyang magtanong, "Don Ramon." Ang sabi niya habang nilalagyan ng bagoong ang kanyang plato, "Napakaganda ng bahay ninyo. Bihira na ang ganito kalaking lote dito sa Makati." Ngumiti ako ng pilit. "Salamat, Marco. Matagal na namin itong naipundar ng asawa ko." Tumango siya. At doon niya ibinato ang tanong na nagpatigil sa akin sa pagnguya. "Sa tansya ko po," sabi niya. "Ang ganitong property sa Dasmariñas ngayon, aabot na siguro ng 60 milyong piso. Hindi po ba? 60 milyong piso. Binanggit niya ang presyo ng walang kagatol-gatol. Hindi ito tanong ng isang manliligaw na gustong makilala ang ama ng kanyang nobya. Ito ay tanong ng isang real estate agent. O mas masahol pa, isang taong nagbibilang ng mana. Tumingin ako kay Isabel. Tumawa lang siya ng mahina. "Hay naku Marco," sabi ng anak ko. "Huwag na nating pag-usapan ang presyo ng bahay. Kumain na lang tayo." Bulag si Isabel. Hindi niya nakita ang kislap ng kasakiman sa mata ng nobyo niya. Pero ako, kitang-kita ko, hindi pa siya natapos doon. Habang kumakain kami ng dessert, muli siyang nagtanong, "Don Ramon," sabi niya ulit, "kayo po ba ay retirado na ng tuluyan? May mga investment pa po ba kayo?" Sumagot ako ng maikli. "Mayroon pa naman." "Mabuti po iyon," sagot niya. "Mahalaga ang seguridad, lalo na sa edad ninyo. Mayroon po ba kayong life insurance?" Life insurance. Doon na ako napainom ng tubig. Tinatanong niya kung may makukuha ba kapag namatay ako. Sa unang hapunan pa lang, tinatantiyan na niya kung magkano ang halaga ng buhay ko. Si Isabel, hinawakan ang kamay ni Marco at ngumiti sa akin. "Papa, masyado lang sigurista si Marco. Gusto niya lang naligtas tayong lahat. Ang anak ko, ang inosente kong anak. Akala niya ay pagmamalasakit iyon. Hindi niya alam. Ang bawat tanong ay isang paghahanda, isang pagmamapa ng teritoryo na gusto niyang angkinin." Pagkatapos ng gabing iyon, nang umalis na sila, naiwan akong mag-isa sa malaking bahay. Naupo ako sa aking study room. Tinitigan ko ang litrato ni Carmen. Kinausap ko siya sa isip ko. "Carmen," sabi ko, "may problema tayo. Ang lalaking ito,
Hindi siya narito para mahalin ang anak natin. Narito siya para sa kung anong mayroon tayo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagan si Isabel at sabihin sa kanya na hiwalayan ang lalaking iyon. Pero alam ko ang mangyayari. Kapag pinigilan ko siya ngayon, iisipin niyang kontrabida ako. Iisipin niyang hinahadlangan ko ang kaligayahan niya. At mas lalo lang siyang kakapit kay Marco. Kaya nagpasya ako. Isang napakahirap na desisyon para sa isang ama. Mananahimik muna ako. Magmamasid. Hahayaan ko silang isipin na wala akong alam. Hahayaan ko si Marco na isipin na isa lang akong matandang ulyanin na madaling bulahin. Pero ang totoo, simula sa gabing iyon, ang bawat galaw niya, ang bawat salita niya, ay binabantayan ko. Hinding-hindi ko hahayaan na makuha niya ang pinaghirapan namin. At lalong hindi ko hahayaan na saktan niya ang anak ko nang hindi ako lumalaban, kahit sa tahimik na paraan lang muna. Mabilis lumipas ang panahon, ikinasal sila, at sa loob ng unang 6 na buwan, nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ng tubig. Hindi ito biglaan, hindi ito yung tipong isang araw ay nagising na lang kami na masama na siya. Napakatalino ni Marco. Ginawa niya ito ng dahan-dahan. Unti-unti, parang pagluluto ng palaka sa tubig na dahan-dahang umiinit, hindi mo namamalayan na kumukulo na pala hanggang sa huli na ang lahat. Ang tawag dito ay isolation o ang paghihiwalay. Ang una niyang pinuntirya ay ang mga kaibigan ni Isabel dati. Madalas lumabas si Isabel kasama ang mga kaibigan niya noong kolehiyo. Masaya sila, nagkakape, nagkukwentuhan. Pero napansin ko, dumalang ang mga lakad na iyon. Kapag tinatanong ko si Isabel, ang sagot niya ay palaging pareho. Ayaw ni Marco na lumalabas ako ng gabi, Papa. Sabi niya kasi delikado, o kaya naman. Sabi ni Marco, hindi raw totoong kaibigan si Sarah, naiinggit lang daw yun sa amin. Nilalason niya ang isip ng anak ko. Pinapaniwala niya na ang buong mundo ay kaaway nila. At siya lang, si Marco lang ang tanging kakampi ni Isabel. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang hindi ko mapapatawad, ay ang ginawa niya kay Tito Manuel. Si Manuel, ang aking kumpare. Ang ninong ni Isabel sa binyag. Halos kapatid ko na si Manuel. Siya ang tumayong pangalawang ama ni Isabel noong abala ako sa trabaho at noong nagkasakit si Carmen. Mahal na mahal siya ni Isabel. Isang araw, tumawag sa akin si Isabel. Iba ang tono ng boses niya, malamig. Parang nakikipag-usap sa ibang tao. Papa, sabi niya, huwag niyo na pong isasama si Tito Manuel kapag bumibisita kayo dito. Nagulat ako. Bakit anak? Ninong mo iyon. Mahal ka nun. Tumahimik siya sa kabilang linya. Tapos, sinabi niya ang kasinungalingan na itinanim ni Marco sa utak niya. Sabi ni Marco, bulong ni Isabel. Kaya daw laging nakadikit si Tito Manuel sa atin kasi may gusto siya sa akin. Sabi ni Marco, bastos daw tumingin si Ninong. May mali siya. Nalaglag ang pangako. Si Manuel? May mali siya sa inaanak niya? Napakabuting tao ni Manuel. Walang bahid ng dumi ang pagtingin niya kay Isabel. Anak na ang turing niya dito, Isabel. Sabi ko ng madiin, kilala mo ang ninong mo. Hindi totoo yan. Nilalason ni Marco ang utak mo. Pero sumagot siya agad. May halong galit na ang boses. Ang galit ng isang asawang ipinagtatanggol ang kanyang mister. Bakit naman magsisinungaling si Marco, Papa? Mahal niya ako. Nakikita niya ang hindi ninyo nakikita dahil masyado kayong tiwala. At doon naputol ang ugnayan. Mula noon, hindi na kinausap ni Isabel si Tito Manuel. Ang taong handang ibuwis ang buhay para sa kanya ay tinatrato na niyang parang kriminal. Nagtagumpay si Marco. Naalis niya ang isa sa pinakamalakas na proteksyon ni Isabel. Sumunod naman ang pera. Dati, may sariling bank account si Isabel. May trabaho siya. May sarili siyang pera. Pero napansin ko, tuwing lalabas kami para magkape, wala na siyang dalang wallet. Hihingi siya kay Marco. At nakikita ko ang proseso. Aabutan siya ni Marco ng ilang daang piso. Pero may kasamang sermon. May kasamang tanong. Saan mo dadalhin yan? Iuwi mo ang sukli ha? Kailangan nating magtipid para sa future natin. Future. Kinabukasan. Iyon ang paboritong salita ni Marco. Ginagamit niya ito para kontrolin ang kasalukuyan ni Isabel. Kinuha niya ang ATM card ni Isabel. Kinuha niya ang password sa online banking. Ang dahilan, asawa mo na ako. Dapat iisa lang ang pera natin. Ako na ang bahala mag-manage.
Isang araw, nakita ko si Isabel na nakatingin sa isang dress sa mall. Hawak-hawak niya ito. Gustong-gusto niya, pero binitawan niya rin agad. Bibilhin ko sana anak. Sabi ko, regalo ko na. Umiling siya. Huwag na papa, magagalit si Marco. Sasabihin nun nagsasayang ako ng pera. Sasabihin nun tinuturuan mo akong maging maluho. Ang sakit. Ang sakit makita ang anak mong dati ay puno ng buhay. Ngayon ay parang isang bilanggo na natatakot gumalaw. Natatakot huminga nang walang pahintulot ng kanyang warden. Si Marco ay hindi lang asawa. Siya ay naging may-ari. At si Isabel, ang aking prinsesa, ay naging alipin sa sarili niyang pamamahay. Gusto kong sumugod. Gusto kong kuhanin ang anak ko. Pero alam ko, sa mga mata ni Isabel ngayon, ako ang kaaway at si Marco ang bayani. Kaya wala akong nagawa kundi ang manood habang unti-unting namamatay ang liwanag sa mga mata ng aking anak. Dahil alam kong walang maniniwala sa akin. Dahil alam kong kahit si Isabel ay hindi makikinig sa akin. Kinailangan kong humanap ng ibang paraan. Hindi pwedeng wala akong gawin. Hindi ako pwedeng maupo na lang habang sinisira ng lalaking iyon ang buhay ng anak ko. Kaya bumalik ako sa luma kong gawi, ang pagsusulat. Gabi-gabi, pagkatapos ng lahat ng gawain, kapag tahimik na ang buong Dasmariñas Village, pumapasok ako sa aking study room. O di kaya naman ay nagpupunta ako sa bodega sa Pasig kapag kailangan ko ng mas matinding privacy. Binubuksan ko ang journal, ang makapal na kwadernong balat na regalo pa sa akin ni Carmen noon. Dito, sa mga pahinang ito, ibinubuhos ko ang lahat. Dito ko isinusulat ang mga bagay na hindi ko masabi ng malakas. Setyembre 12, sinulat ko. Tinawagan ko si Isabel. Umiiyak siya. Sabi niya, pinagalitan siya ni Marco dahil lang nakalimutan niyang isara ang bintana. Sinabihan siyang tanga. Sinabihan siyang walang silbi. Ang sakit isulat ng mga salitang iyon. Parang hinihiwa ang puso ko sa bawat letra. Pero kailangan. Oktubre 5, sinulat ko ulit. Nagkita kami ni Isabel. Payat na payat siya. Napansin ko na lagi siyang nakayuko. Hindi na siya tumatawa. Nang tanungin ko kung kumakain siya ng maayos, sabi niya tinitipid sila ni Marco para daw sa negosyo. Negosyo? Anong negosyo? Ang sugal ni Marco? Alam ko ang totoo. May private investigator akong inupahan noon pa. Alam kong natatalo si Marco sa kasino, pero sa harap ni Isabel, ang palabas niya ay nag-i-invest siya para sa kinabukasan. Ang journal na ito ang naging saksi ko. Ito ang naging tahimik na kasama ko sa aking pagdadalamhati. Minsan. Habang nagsusulat ako sa loob ng bodega, napapaligiran ng mga lumang gamit ni Carmen. Napapaluha ako. Kinakausap ko ang asawa ko. Carmen, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis ito. Gusto ko nang patayin ang lalaking iyon. Pero alam ko, kapag nagpadala ako sa galit, talo kami. Kapag sinaktan ko si Marco nang walang ebidensya, ako ang lalabas na masama. Ako ang makukulong. At maiiwan si Isabel na mag-isa sa piling ng demonyong iyon. Kaya nagtiis ako. Isinulat ko ang bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon. Umabot ng daan-daang pahina ang nasulat ko. 3 taon ng pagdurusa, 3 taon ng impyerno na nakatago sa tinta at papel. Ito ang naging sandata ko sa katahimikan. Alam ko sa sarili ko. Darating ang araw, kakailanganin ni Isabel na makita ito. Darating ang araw na magigising siya. At kapag nangyari iyon, magtatanong siya, Papa, bakit hindi mo sinabi? Papa, totoo ba ang lahat ng ito? At sa araw na iyon, hindi ko na kailangang magsalita, iaabot ko lang ang kwadernong ito at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya. Pero habang hinihintay ko ang araw na iyon, para akong namamatay ng paunti-unti. Ang hirap maging ama na nakikita ang anak na nahihirapan pero hindi makakilos. Ang hirap magpigil. Ang bodega sa Pasig ay naging parang kumpisalan. Doon ko iniiwan ang bigat. Doon ko itinatago ang galit. Ang bawat pahina ng journal ay patunay ng aking pagmamahal. Isang pagmamahal na handang maghintay, handang magtiis, handang magmukhang walang pakialam, para lang masiguro na kapag dumating ang bagyo, mayroon kaming masisilungan. Akala ko, ang pananakit ng damdamin at isip na ang pinakamasakit. Akala ko, hanggang doon na lang si Marco. Pero mali ako. Ang taong kayang manipulahin ang isip ay kaya ring saktan ng katawan.
Sa ikalawang taon ng kanilang kasal, nagbago ang ihip ng hangin. Mas naging mainitin ang ulo ni Marco, siguro dahil nauubos na ang pera niya sa sugal. Siguro dahil naiinis siya na hindi pa rin niya makuha ang titulo ng bahay ko. Isang hapon, dumalaw si Isabel sa bahay. Mainit ang panahon noon, pero naka-long sleeve siya, naka-jacket pa. Anak, sabi ko, hindi ka ba naiinitan? Tanggalin mo muna yung jacket mo. Umiling siya agad. Mabilis, parang natakot. Hindi na papa. Maginaw kasi sa sasakyan kanina. Nasanay lang ako. Pero habang inaabot niya ang baso ng tubig, dumulas ng kaunti ang manggas ng jacket niya at nakita ko, sa kanyang braso, may kulay ube at itim na marka. Isang malaking pasa, parang marka ng mga daliri na humawak ng mahigpit. Napakahigpit. Hinawakan ko ang kamay niya. Isabel, ano ito? Binawi niya agad ang kamay niya. Hinila niya pababa ang manggas ng jacket. Namutla siya. Wala to, papa, sabi niya. Pero hindi makatingin sa akin. Nauntog lang ako sa pinto ng kotse. Alam mo naman ako, clumsy, lampa. Lampa? Ang anak ko ay ballet dancer noong bata pa. Napaka-graceful kumilos ni Isabel. Hinding-hindi siya lampa. Alam ko ang itsura ng aksidente at alam ko ang itsura ng pananakit. Iyon ay gawa ng kamay ng tao. Gawa ng kamay ng asawa niya. Kumulo ang dugo ko. Naramdaman ko ang init na umakyat sa mukha ko. Gusto kong tumayo, kumuha ng baril at hanapin si Marco. Isabel, sabi ko, nanginginig ang boses. Sinaktan ka ba niya? Umiling siya ng mabilis. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi, papa. Mahal ako ni Marco. Hindi niya magagawa yun. Kasalanan ko. Hindi ako nag-iingat. Doon ko nakita kung gaano nakalalim ang naging epekto ni Marco sa kanya. Sinisisi niya ang sarili niya. Ipinagtatanggol niya ang nananakit sa kanya. Huminga ako ng malalim. Kung magwawala ako ngayon, kung pipilitin ko siyang umamin, tatakbo siya palayo. Uuwi siya kay Marco at sasabihin ang nangyari. At baka lalo lang siyang saktan ng hayop na iyon dahil nagsusumbong siya. Kaya nilunok ko ang galit, parang mapait na gamot. Sige anak, sabi ko ng mahinahon. Kahit na sumisigaw ang kalooban ko. Mag-ingat ka sa susunod. Nang umalis siya, dumiretso ako sa bodega. Binuksan ko ang journal. Ang kamay ko ay nanginginig sa galit habang hawak ang ballpen. Isinulat ko ang petsa. Isinulat ko ang nakita ko. Pasa sa kanang braso. Hugis kamay. Sinabi niyang nabangga sa pinto. At sa ibaba ng pahina, isinulat ko ang pangako ko. Marco, magbabayad ka. Bawat patak ng luha ng anak ko. Bawat pasa sa katawan niya. Sisingilin ko sa iyo, doble, triple, mula noon. Mas naging madalas ang mga aksidente. May pasa sa pisngi na natatakpan ng makeup. Nadulas sa banyo daw. May ika sa paglakad. Nahulog sa hagdan daw. Patuloy akong nagdusa sa katahimikan. Patuloy akong nagtala. Bawat pasa ay ebidensya. Bawat peklat ay kasalanan. Alam kong kailangan ko ng matibay na ebidensya para sa korte. Kailangan ko ng pattern. Pero Diyos ko, napakahirap. Napakahirap maging ama na walang magawa kundi ang magbilang ng sugat ng sariling anak. Pero kailangan kong maging matatag. Dahil alam ko, malapit na. Malapit nang mapuno ang salop. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong handa ako. Sisiguraduhin kong ang lahat ng sakit na ito ay magiging susi ng kalayaan ni Isabel. Naghihintay lang ako ng isang pagkakamali ni Marco. Isang malaking pagkakamali. At hindi nagtagal. Ginawa niya nga iyon. Isang hapon. Tumunog ang telepono ko. Si Tito Manuel, ang aking kumpare. Agad kong sinagot. Pero sa unang hello pa lang niya, alam ko na agad na may masamang nangyari. Iba ang tono ng boses niya. Mabilis. Hinihingal. May halong takot na hindi ko pa narinig sa kanya sa loob ng mahigit 3 dekada. Ramon, sabi niya, kailangan nating magkita. Ngayon din, may nakita ako. At sa tingin ko, kailangan mo itong malaman. Kinabahan ako. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis sa aking dibdib. Anong nakita mo, Manuel? Si Isabel ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Sagot niya. Basta magkita tayo sa kapehan. Yung malapit sa simbahan. Bilisan mo. Pagdating ko doon, nakita ko si Manuel sa sulok. Maputla siya. Nanginginig ang kamay habang hawak ang tasa ng kape
na hindi naman niya iniinom. Naupo ako sa harap niya. Kumpare, ano ang nangyari? Huminga siya ng malalim. Tumingin sa paligid para siguraduhing walang nakikinig. Nakita ko si Isabel kanina. Bulong niya. Sa grocery store. Nilapitan ko siya kahit alam kong iniiwasan niya ako. Ramon. May pasa siya. Malaki. Kulay itim at ube. Nasa leeg niya. Pilit niyang tinatakpan ng scarf. Pero nakita ko. Napapikit ako. Ang sakit. Parang sinaksak ang dibdib ko. Tinanong ko siya. Patuloy ni Manuel. Kinulit ko siya. Sabi ko, Anak, sino ang may gawa niyan sa iyo? Si Marco ba? Tumigil sandali si Manuel. May luha sa gilid ng mata niya. Noong una, ayaw niyang magsalita. Umiiyak lang siya. Pero noong niyakap ko siya, bumigay siya. Sinabi niya ang totoo. Ano ang sinabi niya? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa lalamunan ko, sabi ni Isabel. Kwento ni Manuel. Nagalit daw si Marco dahil sa isang maliit na bagay. Tumawa daw si Isabel ng malakas habang nanonood ng TV. Nagalit si Marco. Sinakal siya. Sinakal ang anak ko, ang prinsesa ko. Pero Ramon, sabi ni Manuel, ang mukha niya ay seryoso. May mas malala pa. Nang tanungin ko si Isabel kung bakit hindi siya nagsusumbong sa iyo, kung bakit hindi siya umuwi sa bahay ninyo, sinabi niya ang banta ni Marco. Anong banta? Sabi ni Marco kay Isabel. At diniin ni Manuel ang bawat salita. Kapag nagsalita ka sa ama mo, kapag nagsumbong ka, siya ang pagbabayaran ko. Papatayin ko ang matandang iyon. Pagsisisihan mong isinilang ka. Katahimikan. Sa gitna ng maingay na kapihan. Wala akong narinig, kundi ang tibok ng sarili kong puso. Hindi na ito simpleng pang-aabuso. Hindi na ito simpleng pananakit dahil sa selos o galit. Ito ay hostage taking. Hinahawakan niya ang anak ko sa leeg. Hindi lang gamit ang kamay niya, kundi gamit ang takot. Takot na mapahamak ako. Kaya pala nagtitiis si Isabel. Kaya pala hindi siya nagsasalita. Tinitiis niya ang lahat para protektahan ako. Ako dapat ang nagpoprotekta sa kanya. Pero siya ang nagpoprotekta sa akin. Tinignan ko si Manuel. Buhay ko na pala ang nakataya. Sabi ko ng mahina. Oo, Ramon. Sagot ni Manuel. Delikado ang taong iyon at kailangan na nating kumilos. Doon ko ipinakita kay Manuel ang journal. Ang tala-arawan na 3 taon kong iningatan. Inilabas ko ito mula sa aking bag. Ipinakita ko sa kanya ang mga pahina, ang mga litrato ng pasa na nakuha ko noon, ang mga petsa, ang mga kasinungalingan. Binasa ito ni Manuel. Nanlaki ang mga mata niya. Diyos ko Ramon, sabi niya. 3 taon? 3 taon mo itong tinago. Kailangan ko ng ebidensya. Sagot ko. Pero tama ka. Sobra na ito. Wala na tayong panahon para maghintay. Nagkasundo kami noong hapong iyon. Hindi na kami mananahimik. Si Manuel ang magiging mata ko sa labas. Siya ang magbabantay kay Marco. Ako naman. Ako ang maghahanda ng bitag. Kailangan naming iligtas si Isabel. At kailangan naming siguraduhin na si Marco ay hindi na makapananakit kahit kailan. Lumipas ang ilang linggo. Ramdam ko ang pagbabago. Si Marco ay nagiging desperado. Nalaman ko mula sa aking mga source sa bangko na ubos na ang pera niya. Baon siya sa utang, hinahabol siya ng mga loan shark, kailangan niya ng pera at kailangan niya ito agad. Sinubukan niya ulit akong kausapin tungkol sa bahay, tungkol sa titulo, pero matigas ako. Hindi ako pumayag dahil wala siyang makuha sa akin. Binaling niya ang atensyon niya sa ibang bagay, sa bodega. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang lokasyon. Siguro ay hinalungkat niya ang mga gamit ni Isabel o baka sinundan niya ako minsan. Pero nalaman niya na may inuupahan akong storage unit sa Pasig. Ang akala niya, dahil tago ito, dahil sikreto ito, doon ko itinatago ang mga ginto. Ang mga alahas ni Carmen, ang pera na ayaw kong ibigay sa kanila. Isang umaga, tumawag sa akin ang guwardiya ng bodega, si Mang Carding. Don Ramon, sabi ni Carding. Ang boses ay nanginginig sa kaba. May nangyari po dito. Kailangan ninyong pumunta. Ano iyon, Carding? May lalaki po, sabi niya. Dumating kaninang 11:00. Matangkad, maitim ang buhok, galit na galit. Alam ko na kung sino. Anong ginawa niya? May dala po siyang bolt cutters, yung malaking gunting na pamputol ng bakal, kwento ni Carding. Dumiretso siya sa Unit Bun 47. Sa unit ninyo, sir.
Sinubukan niyang putulin ang kandado. Nanlamig ako. Ang journal, ang mga dokumento, ang mga alaala ni Carmen, muntik na niyang makuha. Napasok ba niya? Tanong ko agad. Hindi po, sir, sagot ni Carding. Nakita ko siya sa CCTV. Pinuntahan ko agad kasama ang 2 pang guwardya. Sinita namin siya. Nagwala siya, sir. Sumigaw siya. Sabi niya asawa daw siya ng anak ninyo. Karapatan daw niya ang laman ng bodega. Nasaan na siya ngayon? Umalis na po, sabi ni Carding. Pero nagbanta siya. Babalik daw siya. At sisiguraduhin daw niyang makukuha niya ang dapat sa kanya. Ibinaba ko ang telepono. Napaisip ako ng malalim. Desperado na siya. Ang taong desperado ay gumagawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Ang taong desperado ay delikado. Ang tangkang pagpasok sa bodega ay hindi lang pagnanakaw. Ito ay senyales. Senyales na wala na siyang pakialam sa batas. Wala na siyang pakialam kung mahuli siya. Ang gusto lang niya ay pera. Agad akong tumawag sa aking abogado, kay Attorney Cruz. Attorney, sabi ko, kailangan na nating isampa ang kaso. Kailangan ko ng restraining order. Ngayon din, Ramon, sabi ng abogado ko, sigurado ka ba? Kapag ginawa natin ito, baka lalo siyang magalit. Hayaan mo siyang magalit. Sagot ko ng madiin. Dahil sa pagkakataong ito, handa na ako. Nagkamali siya ng kinalaban. Pumunta ako sa presinto ng pulisya. Ipinablatter ko ang insidente. Ibinigay ko ang kopya ng CCTV mula sa bodega. Kitang-kita sa video ang mukha ni Marco. Ang galit. Ang bolt cutters na hawak niya. Malinaw na ebidensya ito ng attempted robbery. At dahil may restraining order na rin kaming inihahanda, masisigurado kong hindi na siya makakalapit sa akin o sa mga ari-arian ko nang hindi inaaresto. Pero alam ko, hindi dito titigil si Marco. Ang tangkang pagnanakaw sa bodega ay simula pa lang ng kanyang pagsabog at kailangan kong maging handa sa susunod niyang gagawin. Tama ang hinala ko. Hindi tumigil si Marco. Sa katunayan, mas lumala pa ang plano niya dahil nabigo siya sa bodega. Dahil hindi niya makuha ang bahay. May naisip siyang solusyon. Isang solusyon na tatapos sa lahat ng problema niya at magbibigay sa kanya ng yamang hinahangad niya. Ang solusyon ay ang pagkawala ko. Kung mamamatay ako, mapupunta ang life insurance na 120 milyong piso kay Isabel. At dahil kontrolado niya si Isabel, mapupunta ang pera sa kanya. Napakasimpleng plano, napakasama, pero hindi niya alam. Nakabuntot sa kanya si Tito Manuel. Isang gabi, tumawag sa akin si Manuel. Nasa labas siya ng bahay ko nang dumating siya. Hinihingal. Ramon, sabi niya. Tingnan mo ito. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ipinakita niya sa akin ang isang video. Malinaw ang kuha. Nasa loob ng isang hardware store si Marco. Nakakap siya para hindi masyadong makilala. Pero kilalang kilala ko ang tindig niya. Sa video, nakita ko siyang namimili. Hindi siya namimili ng pako o pintura para sa bahay. Kumuha siya ng lubid. Makapal na lubid. Kumuha siya ng duct tape. Kumuha siya ng malalaking trash bag. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, kumuha siya ng 2 galon ng muriatic acid at iba pang kemikal na panlinis. Napahawak ako sa bibig ko. Manuel, sabi ko, pang-alis ng ebidensya yan. Tumango si Manuel. Oo, Ramon. Mga gamit yan para maglinis ng krimen. At may narinig pa ako. Ano? Nung nagbabayad siya sa counter. Kwento ni Manuel. May kausap siya sa telepono. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Bukas ng gabi. Tapos na ang problema natin sa matanda. Magiging mayaman na tayo. Bukas ng gabi. Iyon na ang deadline. Iyon na ang araw ng paghatol niya sa akin. Sa halip na matakot. Nakaramdam ako ng kakaibang tapang dahil sa wakas. Buo na ang ebidensya. Wala nang kawala si Marco. Dinala namin ni Manuel ang lahat sa istasyon ng pulisya. Ang journal na may 89 pahina. Ang medical report ng mga pasa ni Isabel na nakuha ko sa ospital ng palihim. Ang CCTV sa bodega. At itong video sa hardware store. Nakausap namin si Chief Investigator Santos. Matagal niyang sinuri ang mga ebidensya. Tahimik lang kami ni Manuel sa opisina niya. Naririnig ko lang ang tiktak ng orasan pagkatapos ng 1 oras. Tumingin sa akin ang hepe, Don Ramon. Sabi niya, ang mukha ay seryoso at madilim. Sapat na ito. Sobra-sobra pa nga. Ang taong ito ay nagpaplano ng premeditated murder at may kasaysayan ng domestic violence.
Anong gagawin natin, Chief? Tanong ni Manuel. Huhulihin natin siya, sagot ng hepe. Pero kailangan nating gawin ito ng maingat. Kailangan nating siguraduhin na ligtas ang anak ninyo bago tayo sumugod. Doon kami bumuo ng plano, ang huling yugto ng laban na ito. Bukas ng gabi, ang gabi na itinakda ni Marco para patayin ako, ay siya ring gabi ng kanyang pagbagsak. Kinabukasan, maaga akong kumilos. Tinawagan ko si Isabel. Sabi ko, "Anak, masama ang pakiramdam ko. Parang aatakihin yata ako sa puso. Pwede ka bang pumunta dito? Kahit saglit lang. Alam kong darating siya. Kahit anong gawin ni Marco. Mahal ako ng anak ko." Dumating si Isabel bago magtanghali. Mag-isa lang siya. Buti na lang at nasa trabaho pa si Marco o siguro ay naghahanda na ng kanyang mga gagamitin mamayang gabi. Pagpasok ni Isabel sa bahay, nakita niya akong nakaupo sa sofa. Hindi ako mukhang may sakit, mukha akong seryoso. Kasama ko si Manuel at si Attorney Cruz. "Papa?" tanong niya. "Akala ko ba may sakit ka?" "Umupo ka, anak," sabi ko ng mahinahon. "Ligtas ka na dito, wala kang dapat ikatakot." Noong una, gusto niyang umalis. Natatakot siya sa kung anong gagawin ni Marco kapag nalaman nitong nandito siya. Pero inilabas ko ang journal. "Isabel," sabi ko, "bago ka umalis, pakinggan mo muna ito. 3 taon ko itong isinulat para sa araw na ito." Binuksan ko ang kwaderno at nagsimula akong magbasa. Binasa ko ang mga petsa kung kailan siya umiyak. Binasa ko ang mga araw kung kailan siya nagkaroon ng pasa. Binasa ko ang mga kasinungalingan ni Marco tungkol kay Manuel. Binasa ko ang mga plano ni Marco na narinig namin sa bawat pahina. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabel mula sa takot, naging pagkalito, tapos naging sakit, at sa huli, naging pagtanggap. Umiyak siya ng umiyak, humagulgol siya, yung iyak ng isang taong nabunutan ng tinik sa dibdib. "Papa," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam mo lahat?" "Oo, anak," sagot ko habang yakap ko siya. "Alam ko lahat. At hindi kita iniwan. Hinihintay ko lang na maging handa ka." Habang nagyayakapan kami. Dumating ang gabi at dumating si Marco. Nalaman niyang nasa bahay si Isabel. At dahil alam niyang ito na ang gabing itinakda niya, sumugod siya, kalabog sa pinto, malakas, galit. "Buksan niyo ito," sigaw niya mula sa labas. Ilalabas ko ang asawa ko. Binuksan ko ang pinto. Pumasok siya. Galit na galit ang mukha, pula ang mga mata. "Sinasabi ko na nga ba?" sigaw niya sa akin. Nilalason mo ang isip niya. Akin siya. Akin ang asawa ko. Akmang susugurin niya ako. Akmang sasaktan niya ako sa loob ng sarili kong pamamahay. Pero hindi siya nakalapit. Mula sa kusina, mula sa likod ng mga kurtina, lumabas ang mga pulis. "Marco, itaas mo ang kamay mo," sigaw ni Chief Santos. "Pulis ito." Natigilan si Marco. Namutla siya. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga pulis na nakatutok ang baril. Nakita niya ang plastic bag na hawak ng isang ebidensya ang mga gamit na binili niya kahapon. Nakita niya si Isabel. Nakatayo sa tabi ko. Umiiyak pero matapang nang nakatingin sa kanya. "Isabel!" sigaw ni Marco. "Tulungan mo ako. Set up lang ito. Mahal kita." Umiling si Isabel. "Tama na, Marco," sabi ng anak ko. "Basa na ang papel mo. Alam ko na ang lahat." Pinupusasan siya ng mga pulis. Habang kinakaladkad siya palabas, sigaw pa rin siya ng sigaw. Sinisisi niya ako. Sinisisi niya ang mundo. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Niyakap ko si Isabel ng mahigpit. Niyakap din kami ni Manuel sa gabing iyon. Sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang kapayapaan. Ligtas na ang anak ko. Ligtas na kami. At ang bodegang puno ng sikreto, wala na itong itatago. Nasilbihan na nito ang layunin nito. Ang katotohanan ay lumabas na. At ang kasamaan ay nakakulong na. Tahimik ang bahay noong mga sumunod na araw. Matapos arestuhin si Marco. Matapos ang ingay ng mga pulis. Matapos ang sigawan at ang gulo. Bumalik ang katahimikan sa aming tahanan sa Dasmariñas Village. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot na katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng isang bahay na may tinatagong sikreto. Ito ay ang katahimikan ng kapayapaan. Ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nasa guest room si Isabel.
Doon muna siya natulog. Ilang araw siyang hindi lumabas ng kwarto. Hinayaan ko lang siya. Alam kong kailangan niya ng oras para umiyak, para magalit, para tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi madaling malaman na ang taong pinakasalan mo, ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay, ay siya palang taong nagpaplano ng iyong kapahamakan. Isang umaga ng Sabado, kumatok ako sa pinto niya. Isabel, sabi ko ng mahina. Anak, magbihis ka, may pupuntahan tayo. Binuksan niya ang pinto, mugto pa ang kanyang mga mata, payat siya at mukhang pagod na pagod. Pero sumunod siya sa akin nang walang tanong. Sumakay kami sa kotse. Tahimik lang kami sa biyahe papuntang Pasig. Alam kong marami siyang tanong sa isip niya. Saan kami pupunta? Ano pa ang hindi niya alam? Pero hinayaan ko lang siya. Nang huminto kami sa tapat ng lumang bodega, tumingin sa akin si Isabel. May pagtataka sa kanyang mukha. Papa, sabi niya, ito ba yung bodega na pilit pinapasok ni Marco? Tumango ako. Oo anak, ito nga. Bakit papa? Tanong niya. Ano bang mayroon dito? Ginto ba? Pera? Ngumiti ako ng malungkot. Halika, tignan mo. Binuksan ko ang malaking kandado. Yung kandado na sinubukang sirain ni Marco gamit ang bolt cutters. Bumukas ang mabigat na pintuan nang may kaunting inggit. Pumasok kami sa loob. Madilim ng kaunti. Amoy luma, amoy papel, at amoy sampagita. Binuksan ko ang ilaw. Tumambad sa amin ang mga kahon, mga lumang furniture, mga libro. Hindi ito itsura ng isang treasure chest. Hindi ito mukhang taguan ng kayamanan. Mukha lang itong tambakan. Lumakad si Isabel papunta sa gitna. Huminto siya sa tapat ng isang malaking plastic box na transparent. Nakita niya ang laman. Mga damit, mga bestida na may bulaklak, mga blouse na seda, mga scarf na paboritong gamitin ng mama niya noong buhay pa ito. Kay mama ito, bulong ni Isabel. Hinawakan niya ang plastic. Nanginginig ang kamay niya. Oo, sagot ko. Lahat ng gamit ni Carmen, lahat ng alaala ng mama mo, nandito. Binuksan niya ang kahon. Kinuha niya ang isang blue dress. Itinapat niya sa mukha niya at inamoy. Amoy mama pa rin, sabi niya habang tumutulo ang luha. Akala ko ipinamigay mo na ang mga ito, Papa. Akala ko itinapon na natin. Umiling ako. Hindi ko kayang itapon, anak. Alam kong darating ang araw na hahanapin mo ito. Alam kong darating ang araw na kakailanganin mong maramdaman ulit ang yakap ng mama mo. Umiyak siya ng tahimik. Doon sa gitna ng maalikabok na bodega, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Pero hindi lang iyon ang ipinakita ko sa kanya. Dinala ko siya sa dulo ng kwarto. Sa isang metal cabinet, binuksan ko ito gamit ang susi na lagi kong suot sa leeg ko. Sa loob, wala ring ginto, walang pera na nakatumpok, puro papel. Kinuha ko ang folder at iniabot sa kanya. Ano ito, Papa? Basahin mo. Binasa ni Isabel ang mga dokumento. Isa-isa, ang titulo ng bahay, na nakapangalan sa isang trust fund, hindi sa akin, hindi sa kanya, kundi sa isang pondo na walang sinuman ang makakagalaw basta-basta. Ang insurance policy, 120 milyong piso. Nanlaki ang mata ni Isabel nang makita niya ang halaga. 120 million pesos? Sabi niya. Papa, ang laking pera nito. Oo anak, sabi ko. At iyan ang dahilan kung bakit gusto akong patayin ni Marco. Iyan ang hinahabol niya. Binasa pa niya ang ibang papel. Nakita niya ang prenuptial agreement na pinirmahan namin ni Carmen para sa kanya noong bata pa siya. Nakita niya ang mga bank accounts na nakatago para sa magiging apo namin. Naintindihan niya bigla. Ang bodegang ito ay hindi tambakan. Ito ay isang fortress, isang kuta sa loob ng 12 taon. Habang akala niya ay nagpapakabisi lang ako sa trabaho. Habang akala niya ay simpleng matanda lang ako na walang alam. Binubuo ko pala ang pader na ito. Binubuo namin ng mama niya ang proteksyon na ito. Papa, sabi ni Isabel, ginawa niyo ito lahat? Para sa akin? Oo anak, sagot ko. Alam ng mama mo. Kilala niya ang mundo. Alam niyang may mga tao na gaya ni Marco. Mga taong mananamantala sa kabutihan mo. Kaya bago siya namatay, sinigurado niyang kahit wala na siya, may proteksyon ka pa rin. May kinuha akong isang sobre sa loob ng cabinet. Luma na ito. Naninilaw na ang papel. May isa pa, sabi ko. Sulat ito ng mama mo. Isinulat niya ito noong nasa ospital siya. Sabi niya,
Ibigay ko daw sa iyo kapag kailangan mo na. Kinuha ni Isabel ang sulat. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Binasa niya ng malakas. Ang boses niya ay basag. Mahal kong Isabel. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may pinagdadaanan kang mabigat. Anak, gusto kong malaman mo na ang pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi kumokontrol. Kung may nagpaparamdam sa iyo na maliit ka, na wala kang halaga, hindi iyon pag-ibig. Tumigil sandali si Isabel para huminga. Pinunasan niya ang luha niya at itinuloy ang pagbasa. Huwag kang matakot magsimula ulit. Nandito ang papa mo. Mahal na mahal ka niya. Siya ang magiging sandalan mo kapag wala na ako. Magtiwala ka sa kanya. Anak, mahal na mahal kita. Napaupo si Isabel sa sahig ng bodega. Yakap-yakap ang sulat ng kanyang ina. Lumapit ako at niyakap ko siya. Doon. Sa gitna ng mga alaala, naramdaman ko ang pagguho ng pader sa pagitan namin. Yung pader na itinayo ni Marco. Yung pader ng mga kasinungalingan, wala na. Patawarin mo ako, Papa. Iyak ni Isabel. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Hinaplos ko ang buhok niya. Wala kang kasalanan, anak. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ang mahalaga, ligtas ka na. Nagising ka na. Sa araw na iyon, sa loob ng bodega, naintindihan ni Isabel ang tunay na pamana. Hindi ang 120 milyong piso. Hindi ang malaking bahay sa Dasmariñas. Hindi ang mga alahas. Ang tunay na pamana ay ang pagmamahal na handang maghanda. Ang pagmamahal na handang magbantay sa dilim. Ang pagmamahal ng mga magulang na kahit nasa kabilang buhay na ay patuloy pa ring nagpoprotekta. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali ang paghilom. May mga gabi na nagigising si Isabel na sumisigaw, na naginip na nandiyan pa si Marco. May mga araw na natatakot siyang lumabas ng bahay. Pero dahan-dahan, bumalik ang kulay sa buhay namin. Nagsimula kaming magsimba tuwing linggo. Pagkatapos ng misa, kakain kami sa labas. O kaya ay magluluto kami sa bahay. Bumalik siya sa pagpipinta. Dati, mahilig siyang magpinta. Pero pinatigil siya ni Marco dahil sayang daw sa oras. Ngayon, puno na ulit ng canvas at pintura ang garden namin. At siyempre, nandyan si Tito Manuel, si Manuel, ang kumpare ko, ang matiyagang nagbantay noong una. Hiyang-hiya si Isabel kay Manuel, hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng ninong niya. Tito Manuel, sabi ni Isabel isang gabi noong nag-dinner kami. Sorry po, sa lahat ng sinabi ko noon, sa lahat ng pagtataboy ko sa inyo. Tumawa lang si Manuel, yung tawang malalim at mainit. Kalimutan mo na yon, Isabel, sabi niya. Alam kong hindi ikaw yon. Ang mahalaga, nandito ka na. Napansin ko ang pagbabago. Si Manuel, kahit may edad na, ay nanatiling matikas at mabait. Walang asawa si Manuel. Matagal na rin siyang biyudo, dati. Ang tingin ni Isabel sa kanya ay ninong lang o kaya ay kaibigan ni Papa. Pero habang lumilipas ang panahon, nakita ni Isabel ang pagkakaiba ni Manuel kay Marco. Si Marco ay puro salita. Si Manuel ay puro gawa. Si Marco ay nagmamadali. Si Manuel ay matiyaga. Si Marco ay nananakit. Si Manuel ay naggagamot. Madalas nang bumisita si Manuel sa bahay. Hindi lang para kausapin ako, kundi para tulungan si Isabel sa mga painting nito. O kaya ay para magdala ng prutas. Nakikita ko ang mga tinginan nila. May respeto, may pag-iingat. Isang hapon, habang nagkakape kami ni Isabel sa lanai, nagtanong siya, Papa, sabi niya habang nakatingin sa malayo, sa tingin niyo po ba, pwede pa akong magmahal ulit? Tinignan ko siya, bakit naman hindi anak? Bata ka pa. Si Tito Manuel, simula niya, at namula ang pisngi niya. Sa tingin niyo po ba, hindi ko na siya pinatapos. Ngumiti ako. Anak, sabi ko. Si Manuel ang pinakamabuting lalaking kilala ko. Wala na akong ibang gugustuhin para sa iyo kundi ang isang tulad niya, kung saan ka masaya. Doon ako, nakita ko ang ngiti ni Isabel. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Hindi ito bigla ang pag-ibig. Hindi ito parang sa pelikula na may fireworks. Ito ay pag-ibig na parang tsaa. Dahan-dahang humahalo, dahan-dahang umiinit, nakakakalma. Ito ang pag-ibig na kailangan niya. Pag-ibig na may respeto. Sa huli, naging sila nga.
Pero hindi sila nagmadali. Walang grand wedding, walang malaking handaan. Simple lang. Nagdesisyon silang magsama, magtulungan, mag-alaga sa isa't isa. At ako, masaya ako. Dahil alam kong, kapag nawala na ako sa mundong ito, kapag sinundo na ako ni Carmen, iiwan ko si Isabel sa mabubuting kamay. May pera siya, oo. May bahay, oo. Pero higit sa lahat, mayroon siyang kasama na hindi siya sasaktan. Isang lalaki na alam ang halaga ng utang na loob. Isang lalaki na marunong magpahalaga sa pamilya bilang pagtatapos. Gusto kong balikan ang bodega sa Pasig. Nandoon pa rin ang bodega. Binabayaran ko pa rin ang upa buwan-buwan. Pero ngayon, hindi na ito sikreto. May susi na si Isabel. May susi na rin si Manuel. Minsan, pumupunta sila doon para maglinis o para lang alalahanin si Carmen. Ang bodegang iyon ay naging simbolo ng aming tagumpay. Kaya sa inyo, sa mga kapwa ko magulang na nakikinig ngayon, huwag kayong matakot maghanda. Huwag kayong matakot maging mabusisi. Minsan, ang pagmamahal ay hindi pagbibigay ng lahat ng gusto ng anak. Minsan. Ang tunay na pagmamahal ay ang paghihigpit, ang pagtatago ng safety net dahil hindi natin alam kung kailan darating ang mga marko sa buhay nila. Hindi natin alam kung kailan sila mabubulag ng maling pag-ibig. At kapag nangyari iyon, tayo ang sasalo sa kanila. Tayo ang magiging ilaw nila sa dilim. Huwag niyo ring kalimutan, ang pera ay nauubos, ang ginto ay nananakaw. Pero ang pamilya na nagtutulungan, ang tiwala na nabuo muli, iyan ang yaman na hindi kayang nakawin ng kahit sinong manloloko. Ako po si Don Ramon, isang ama, isang biyudo, at isang survivor. Salamat sa pakikinig sa kwento ng aming pamilya. Sana ay may napulot kayong aral. Ingatan niyo ang inyong mga anak. At higit sa lahat, ingatan niyo ang inyong mga sarili. Dahil kayo ang pundasyon ng inyong tahanan. Hanggang sa muli, true. Salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Don Ramon at Isabel, pindutin naman ang like button. Malaking tulong po iyon sa amin. At kung mayroon kayong sariling kwento ng pagbangon o pagsubok sa pamilya, huwag mahiyang ibahagi sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng buhay, aral at inspirasyon. Magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng may kapal